Ayan po, good morning teachers. So, ngayon, ating i-explore yung Microsoft Word version 2019 kasi imbis po na Microsoft 365, ito po yung kaya muna ng aking laptop. So, before we start, let's click this blank document para makita po natin ang mga features na gagamitin po natin dito sa Microsoft Word. So, dito po nasa upper part ng ating Microsoft, makikita po natin ang home, insert, draw, design, layout, and references, and etc. So, ngayong araw na po ito, gagawin po natin muna ay ang mga basic na ginagamit po sa Microsoft Word. So, dito ay ating ginagawa ang mga wordings. Halimbawa, gagawa po tayo ng halimbawa, ganito po. Gagawa po tayo ng design. Dito po ay makikita po natin ang features kung ano po yung klaseng design na ating gagawin. Or makakapili po tayo, or kung dito gusto po natin itong i-highlight, just drag. Alam ko naman po na napaka-basic na po nito sa inyo, pero para sa iba na kakasimula pa lamang katulad ko po, ay marahil dito po natin siya pwedeng makita. So, kung gagawin po natin siyang Broadway, ito po yung kakalabasan niya. So, makikita din naman po natin dito na ang font size po niya ay 11. Bago po natin siyang ilipat or palitan ng size, kailangan po natin i-highlight po siya para ibig sabihin, yung naka-highlight po na word ay siya po ay mabibigyan natin ng command. So, makakapili po tayo kung gusto po natin gawing 36, or pwede naman po natin i-search kung gusto natin ng 30. Ganun po. And then, just click enter, and then yan na po ang mangyayari. So, kung gusto po natin siyang i-bold, or naka-bold na po siya, or palitan po natin siya sa Arial type, ayan, yan na po ang magiging result niya. Or kung gusto po natin gawing bold siya, italic, and then underline, yan po ang mangyayari. So, dito po, makikita din po natin dito, if we highlight this word, or makakapili po tayo kung anong color po ang gagawin natin, ang ilalagay natin, and we can choose no color po, if ever. Magiging white po siya. At kung gusto lang naman po natin siyang ibalik sa latte, just Control Z. At yun na po ang mangyayari. Hold mo po yung control, then press mo yung Z na letter. So, dito po, makakapili din po tayo. Dito ay bullet library. Makakapili tayo ng kung anong design or ng bullet ang ating ilalagay. Depende na lang po yan kung ano po yung gusto nyo po. So, para sa akin, ito ang gagawin kong may arrow. And then, dito, kung gusto po natin siyang lagyan ng number sa numbering library. So, magkatabi lang po ang bullet library tapos yung numbering library. So, madali lang po natin siyang mahanap. And dito naman, so kung gusto natin may list or may under, gaganyanin lang po natin siya. At kung gusto naman po natin igitna yung words na mga ginawa po natin, pwede naman po natin i-center po siya. Ayan, nasa baba lang po ng bullet library tapos numbering library. O kung gusto naman po natin ipunta siya sa sa right corner, just Control R, or nandito po sa home, nasa baba din po ng bullet library and numbering library. Or kung gusto po natin siyang i-justify, just Control J, or pindutin lang po natin itong nasa baba ng numbering library. Ayan. So, dito naman po sa mga katabi niya pong ito naman po yung kung gusto po natin
siyang bigyan ng kulay yung hina-highlight po natin. Ayan, if gusto naman po natin na wala po siyang spacing, halimbawa po hinati po natin siya sa dalawa, then kung gusto natin alisin ang spacing nila, ito lang po ang pipindutin nila, remove spacing. Ayan. Malaki lang po kasi ang ating, pero wala na po silang space. Ayan. Dito naman, ayan lang po ang mga basic na features dito sa home. Pag dito naman po tayo sa insert, kung gusto naman po natin maglagay ng picture from this device, ayan po ang option. So kung gusto po natin gumawa ng table, or gusto po natin damihan ang table gamit ito, pwede po natin siyang gawin dyan. Or kung gusto natin siyang dagdagan, ayan po, kung gusto natin 1 by 1 or 2 by 1 or 1 by 2, ayan lang po ang mga option. Or kung creative naman kayo, hindi nangangalog-ngalog yung inyong mga kamay, pwede naman po kayo mag-drawing ng table. Kasi ako po kasi ano po kasi yung aking kamay, medyo pasmado, kaya hindi po masyadong makagawa ng table. Ayan. So, pwede din po tayo mag blank page kung puno na po yung mga page na atin nilagyan, pwede po tayo mag-insert ng blank page. Pwede din po tayo mag-insert ng pictures galing dito sa device, or pwede po tayo kumuha ng pictures na galing sa internet. So, lagay po tayo ng sample. Ayan po, pipili na lang po tayo, then halimbawa itong valid ID na nandito, ayan po, makikita na po natin siya sa picture. At meron din po tayong lalabas dito na layout option. Kailangan lang po natin pindutin yung square para magalaw po natin yung picture. Ayan po. And then, sa design, makakapili po tayo kung anong design or anong colors or anong font size, ang font style, or kailangan natin gawa ng watermark or page color. Dito naman po, meron naman po tayong margin. Pwede adjust margin. Tapos dito sa orientation, makakapili po tayo kung anong style ang ating gagawin, kung portrait ba or landscape. So dito po sa size, kadalasan po ang ginagawa po ng mga students ngayon, lalo ng mga teachers, ay nasa A4 size, legal size, or letter size. Dito naman po sa draw, pwede po tayo, kung sinabi ko po kanina na kung creative po tayo or hindi po nangangalog-kalog ang ating kamay, pwede po tayo mag-drawing po dito. Just hold, then makakagawa na po tayo ng mga kung ano pa man po, or kung gusto po natin siyang burahin, pwede lang po natin siyang pindutin yung eraser. So dito sa design, layout, references, ay makikita po natin ang iba't iba pang features nitong word na to. So kung gusto nyo pa pong mag-explore, marami pa po na pwede natin i-explore, lalong-lalo na po doon sa Microsoft 365. So for ngayon, ito lang po muna ang aking ginawang video para sa mga beginners or sa mga nagsisimula pa lang katulad ko po. Yan man lang po. Maraming salamat po. Thank you.